Ito po mga kababayan, no, pag-usapan natin muna ito. Itong nangyaring hearing dyan kahapon dyan po sa Senate tungkol nga sa DPWH budget, no? At natalakay nga po dito ni Senador Erwin Tulfo itong ginagawa naman talaga kahit saang lugar. Itong paghukay, pagbubungkal ng mga DPWH, di ba? Patungkol po mga kababayan sa mga kalsada na yan. Kahit ito po ay hindi pa sira, bubungkalin kapag malapit na po ang eleksyon. Ha? Tapos wala namang problema sana yan. Ang problema, mga kababayan, yung sira tuloy na kalsada, yan ang hindi inaayos. Bakit kaya? Nahihirapan kaya sila makakuha ng proyekto? Or talagang ang kalsada na sira ay mahirap gawin at mahal kaya wala sila masyadong kikitain? Tama, mali? Kasi, halimbawa, ang isang kalsada na lubak-lubak, hukayin mo yun. Hukayin mo yun. Nang malalim, baka mamaya malambot pa yun, kaya mas malalim. Hindi kaya dito nila binabase kung bakit ang mga lubak-lubak tuloy na kalsada ay hindi nila ginagawa at ang kanilang ginagawa yung mga matitino na kalsada kapag malapit na po ang eleksyon. Natalakay po itong mga babayan dito sa Senate hearing sa budget deliberation ng DPWH mga babayan at tinalakay po ito ni Erwin Tulfo, Senador Erwin Tulfo. Pakinggan po natin mga babayan itong sinasabi ni Senador Erwin Tulfo. Ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nirereklamo na katatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman. Common po ito sa mga provinces. Sasabihin, katatapos lang yan, ka-inaugurate lang, next month, bubungkalin na naman. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nireklamo. As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganon? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region. Lalo na po yung highway na coming from Quezon going to Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira, Mr. Secretary. Ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na, next year uulitin naman dahil binungkal na naman, Mr. Chair, Mr. Secretary. Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni Senator Tulfo, no? Alam nyo, ito pong rebracking na ito, talagang tayong lahat, no? Talagang matagal na natin rinireklamo ito. That's why po, for the information of the good senator, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum, October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all rebracking activities. No, until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag-rebracking. No, yun po ay ongoing, Mr. Chairman, pero sa ngayon po, lahat ng rebracking, except for yung halimbawa, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, pinahinto po natin. No, ngayon po, as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking, hindi ko pa po masasabi ngayon, Mr. Chairman. Titignan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga nasira dahil binakbak o sinira ulit na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng rebracking activities nationwide muna. That's what I heard nga, Mr. Chair, Mr. Secretary, na sa ilang LGU, mukhang pinatigil na ho ninyo. Pero before your administration, common practice po ito sa DPWH na kaayos lang, ilang buwan pa lang ginagamit, sisirain na, kaya nagkaka-traffic. Ang isa pa hong katanungan po dito, Mr. Chair, Mr. Secretary, ito pong mukhang intentional kasi po itong ginagawa ho na ito. Ang tanong ko po dyan, Mr. Secretary, anong ginagawa ng auditors po natin? I mean, hinahayaan lang ho ito? I mean,
Hindi po ba dumadaan sa kanila sa audit ng COA, Commission on Audit, na katatapos lang nito, popondohan na naman natin. What's the problem? Popondohan na naman. Parang multi-year siya, Secretary. Pero, kumpleto naman yung budget. So nakapagtataka, it seems like, Mr. Chairman, there's a collusion between the DPWH District Engineers or Regional Office and the Commission on Audit kasi pinapayagan na pondohan na naman. Imbis na yung pondo na ipopondo mo rito, dalhin mo sa ibang lugar. Kaso mo, sinira po yung kalsada eh. Ang pinaka-common practice po dyan, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung may drill, dinidrill ka agad yung mga, kasi semento lang, hindi pa nga halos tuyo, dinidrill na naman after few weeks para mapondohan na naman. That's very ironic, Mr. Chair, Mr. Secretary. Yung question ko lamang po, meron po ba pamamaraan now? Have you already established na control para hindi po maulit ito, particularly with the Commission on Audit sa mga regions or district offices na mai-report, or mahirap po natin kontrolin because there's collusion? Well, before, may collusion po talaga. Yan po, mga kababayan, ang paliwanag dito ni Yosek, ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ako, naniniwala ako dito kay Vince Dizon na magagawa niya po yan ng paraan. Kasi napakahusay ng mamang ito. Diba talaga po umili ang presidente? Diba? Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan, ang Pangulo po ay napakatalino po niyan. Alam niya po kung sino ang pwede niya ilagay at kung sino pwede pagkatiwalaan. Diba? Kaya magtiwala po tayo sa Pangulo. At dito siyempre naman sa mga kawatan, siguro naman dahil pinatigil na po yan ng mga blocking na yan ng DPWH, hindi na tayo magkakanda traffic pa tuwing malapit ang eleksyon, ha? Magbago na kayo ng mga style. Alright? Style nyo kasi style block eh. Alright? Okay po mga babae, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, sa ating munting channel, sa hindi pa po nakakapag like, share, libre lang po yan mga babae, ha? Click lang po, kapag nag-subscribe po kayo, i-click lang po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga video at upload, sa ating mga live at upload na video. Thank you so much po sa inyong palagi ang pagsuporta.